Mga anak ng Diyos, ang sasabihin ko sa inyo ngayong araw ay magugulat kayo. Ang Salmo 23 na akala ninyo na alam na ninyo lahat, may nakatagong katotohanan na hindi sinasabi ng mga pastor, hindi tinuturo sa seminary, hindi binabasa sa mga Bible study. At ang katotohanan nito, kapag nalaman ninyo, mababago ang perspective ninyo sa lahat ng struggles ninyo sa buhay. Pamilyar ba kayo sa Salmo 23? Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Marami sa inyo ay memorize na ang buong salmo na ito. Ginagamit ninyo ito sa mga prayers, ginagamit ninyo ito sa mga worship, ginagamit ninyo ito sa mga funeral. Pero ang totoo, hindi ninyo naiintindihan ang tunay na power ng salmo na ito dahil hindi ninyo alam ang hidden context nito. Ang nakakagulat na katotohanan ay ito. Ang Salmo 23 ay hindi tungkol sa comfort sa gitna ng problems. Hindi ito tungkol sa peace sa gitna ng storm. Hindi ito tungkol sa hope sa gitna ng desperation. Ang Salmo 23 ay tungkol sa dominion, tungkol sa authority, tungkol sa victory over sa lahat ng enemies ninyo. Bakit hindi sinasabi ng mga pastor ang totoo? Dahil mas madaling turuan ang mga tao na mag-endure sa problems kaysa turuan silang mag-dominate sa problems. Mas madaling sabihin sa kanila na tiisin nyo lang ang hirap, may heaven naman kayo, kaysa sabihin na kayo ay may power para baguhin ang circumstances ninyo ngayon pa lang. Pero ngayong araw, ibibigay ko sa inyo ang shocking revelation tungkol sa Salmo 23 na magbabago sa inyong mindset from victim mentality to victor mentality. From surviving to thriving. From enduring to conquering. Simulan natin sa first verse. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang word na pastol sa Hebrew ay ra'ah, na hindi lang ibig sabihin shepherd. Ang ibig sabihin ay one who rules, one who has dominion, one who has authority. Ibig sabihin, si David ay hindi lang nagsasabing, ang Diyos ay nag-aalaga sa akin. Siya ay nagsasabing, ang Diyos ay nagro-rule sa lahat ng areas ng buhay ko. At kapag nagro-rule ang Diyos sa buhay ninyo, ano ang meaning ng hindi ako magkukulang? Hindi lang ibig sabihin na may food kayo, may shelter kayo, may basic needs kayo. Ang ibig sabihin ay wala kayong kulang sa kahit ano. Walang aspect sa buhay ninyo na lacking. Walang aspect ng existence ninyo na incomplete. Pangalawang verse. Sa mga pastulan na sariwang damo ay pinahahiga niya ako. Ang pastulan sa Hebrew ay na'a, na ibig sabihin ay place of beauty. Place of pleasure, place of abundance. Hindi lang comfortable place kundi luxurious place. Ibig sabihin ang Diyos ay hindi lang nagpo-provide ng basic needs ninyo. Nagpo-provide siya ng abundant life, ng beautiful life, ng pleasurable life. Sa tabi ng mga tahimik na tubig ay pinangungunahan niya ako. Ang tahimik na tubig sa Hebrew ay mayim menuhoth, na literally ay waters of rest. Pero ang deeper meaning ay waters that bring restoration, waters that bring supernatural refreshing, waters that bring divine renewal. Pangatlong verse, pinababalik niya ang aking kaluluwa. Ang word na pinababalik sa Hebrew ay shuv, na ibig sabihin ay restore to original position, return to original design. Ibig sabihin, kapag may problem kayo, kapag may setback kayo, kapag may failure kayo, ang commitment ng Diyos ay ibabalik kayo sa original position ninyo or better. Ginagabayan niya ako sa mga landas ng katuwiran dahil sa kanyang pangalan. Ang landas ng katuwiran sa Hebrew ay ma'agal tzadek, na ibig sabihin ay paths of righteousness. Pero hindi lang moral righteousness, ito ay paths that lead to right results.
paths that lead to divine success, paths that lead to God's intended destiny. Pang-apat na verse, Oo, bagamat dumaan ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw ay kasama ko. Ito ang most misunderstood verse sa buong Salmo 23. Akala ng karamihan ito ay tungkol sa literal death or tungkol sa mahirap na situation. Pero ang libis ng kamatayan sa Hebrew ay Gai Chalmaveth, na literally ay Valley of Deep Darkness. Pero ang shocking revelation ay ito. Hindi ito tungkol sa pagdaan ninyo sa valley. Ito ay tungkol sa pagdaan ninyo through ang valley. Ibig sabihin, hindi kayo titigil sa valley, hindi kayo mananatili sa valley. Dadaan lang kayo sa valley para maabot ang other side na mas maganda pa. Hindi ako matatakot sa anumang kasamaan dahil ikaw ay kasama ko. Bakit hindi kayo matatakot? Dahil hindi kayo mag-iisa sa valley, kasama ninyo ang Diyos. At kapag kasama ninyo ang Diyos, lahat ng kasamaan sa valley ay powerless against sa inyo. Ang iyong tungkod at pamalo ay umaaliw sa akin. Ang tungkod sa Hebrew ay shebet, na ibig sabihin ay rod of authority, scepter of rulership. Ang pamalo sa Hebrew ay mishyeneth, na ibig sabihin ay staff of guidance, tool of direction. Ibig sabihin ang Diyos ay hindi lang kasama ninyo sa valley. V2, siya ay may authority sa valley at ginagamit niya ang authority na yan para sa inyong kabutihan. Panglimang verse, Inihahanda mo ang hapag sa harap ko sa paningin ng aking mga kaaway. Ito ang most shocking verse sa buong Salmo 23. Hindi sinasabi na inihahanda mo ang hapag sa akin pagkatapos kong malagpasan ang mga kaaway ko. Sinasabi na inihahanda mo ang hapag sa harap ko sa paningin ng aking mga kaaway. Ibig sabihin, habang nandyan pa ang mga enemies ninyo, habang nandyan pa ang mga problems ninyo, habang nandyan pa ang mga challenges ninyo, nag-pre-prepare na ang Diyos ng victory celebration ninyo. Hindi kayo maghihintay na mawala muna ang enemies bago kayo mag-celebrate. Magse-celebrate na kayo habang nandyan pa ang enemies. Bakit? Dahil ang presence ng enemies ninyo sa table ay hindi threat. Ito ay audience. Ito ay mga witness sa power ng Diyos sa buhay ninyo. Ito ay mga evidence na hindi kayo ordinaryong tao. Ito ay mga proof na may special na relationship kayo sa Diyos. Pinababan mo ng langis ang aking ulo. Ang pagpapahid ng langis sa Hebrew culture ay symbol ng consecration, ng setting apart, ng special anointing. Ibig sabihin, sa gitna pa ng presence ng enemies ninyo, ginagawa kayo ng Diyos na consecrated, ginagawa kayo niyang set apart, ginagawa kayo niyang anointed. Umaapaw ang aming saro. Ang word na umaapaw sa Hebrew ay rawa, na ibig sabihin ay saturated, overflowing, more than enough. Hindi lang full ang cup ninyo, overflowing. Hindi lang enough ang blessing ninyo, more than enough. Hindi lang satisfied kayo, over-satisfied kayo. Huling verse. Tunay na kabutihan at kagandahang loob ang sasama sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ang kabutihan sa Hebrew ay tob, na ibig sabihin ay good things, pleasant things, desirable things. Ang kagandahang loob sa Hebrew ay kesed, na ibig sabihin ay loving kindness, mercy, faithful love. Pero ang shocking revelation dito ay ang word na sasama. Sa Hebrew ay radaf, na literally ay pursue, chase, hunt down. Ibig sabihin, hindi lang dadaan sa buhay ninyo ang good things.
hindi lang mangyayari sa buhay ninyo ang mercy. Ang good things at mercy ay magpupursue sa inyo, mag-chase sa inyo, mag-hunt down sa inyo. At sa bahay ng Panginoon ay mananatili ako magpakailanman. Ang bahay ng Panginoon sa Hebrew ay Beit Yahweh, na hindi lang ibig sabihin church building o temple. Ito ay dwelling place of God, place where God's presence is, place where God's glory is manifested. At ang word na mananatili sa Hebrew ay yashab, na ibig sabihin ay dwell, remain, abide. Pero hindi temporary dwelling, ito ay permanent residence. Ibig sabihin, hindi kayo visitor lang sa presence ng Diyos. Kayo ay permanent resident sa glory ng Diyos. Ngayon, bakit hindi sinasabi ng mga pastor ang totoo tungkol sa Salmo 23? Una, dahil maraming pastor ay hindi nag-aaral ng Hebrew. Umaasa lang sila sa English translation na maraming mali. Pangalawa, dahil mas madaling kontrolin ang mga tao kapag victim mentality ang tinuruan sa kanila. Pangatlo, dahil maraming pastor ay hindi pa nila na-experience ang fullness ng Salmo 23, kaya hindi nila ma-teach ang hindi nila alam. Pero ang totoo, ang Salmo 23 ay blueprint para sa victorious Christian living. Ito ay roadmap para sa abundant life. Ito ay manual para sa dominion living. Hindi ito tungkol sa pag-endure sa problems. Ito ay tungkol sa pag-overcome sa mga problems. Kapag naintindihan ninyo ang tunay na meaning ng Salmo 23, mababago ang prayer life ninyo. Hindi na kayo magpipray na, Lord, tulungan mo akong malagpasan ang problema na ito. Magpipray na kayo na, Lord, salamat dahil nag-prepare ka na ng victory table ko sa harap ng problema na ito. Mababago ang perspective ninyo sa enemies. Hindi na ninyo titignan ng enemies as threats. Titignan ninyo sila as audience sa victory ninyo. Hindi na kayo matatakot sa kanila. Mag-e-expect na kayo na makikita nila kung gaano ka-powerful ang Diyos sa buhay ninyo. Mababago ang expectation ninyo sa blessings. Hindi na kayo mag-e-expect ng konting blessing lang. Mag-e-expect na kayo ng overflowing blessings. Hindi na kayo mag-e-expect na dadaan lang ang good things sa buhay ninyo. Mag-e-expect na kayo na ang good things ay magpupursue sa inyo. Mababago ang identity ninyo. Hindi na kayo victim ng circumstances. Kayo na ay victor over circumstances. Hindi na kayo survivor lang, kayo na ay thriver. Hindi na kayo struggler, kayo na ay conqueror. Pero kailangan ninyong maintindihan na ang Salmo 23 ay hindi magic spell na sasabihin ninyo lang tapos mangyayari na lahat. Ito ay prophetic declaration na kailangan ninyong i-align ang faith ninyo, i-align ang actions ninyo, i-align ang lifestyle ninyo. Kapag sinabi ninyong ang Panginoon ang aking pastol, kailangan ninyong i-surrender ang kontrol sa Kanya. Kapag sinabi ninyong hindi ako magkukulang, kailangan ninyong mag-act accordingly. Kapag sinabi ninyong inihahanda mo ang hapag sa harap ko, kailangan ninyong mag-expect ng victory. At kapag consistent kayo sa pagdideclare ng Salmo 23 with faith, with understanding, with alignment, makikita ninyo na magiging reality sa buhay ninyo ang lahat ng sinasabi doon. Hindi figuratively, kundi literally. Hindi spiritually lang, kundi practically din. Pero may mas malalim pa akong revelation para sa inyo. Kaya nga hindi sinasabi ng mga pastor ang totoo tungkol sa Salmo 23 dahil may systemic reason. Maraming religious institutions ay nakadepende sa concept na ang mga tao ay dependent sa kanila para sa spiritual guidance.
Kapag nalaman ng mga tao na may direct access sila sa power ng Diyos through proper understanding ng Scripture, mababawasan ang dependency nila sa religious hierarchy. Tingnan ninyo ang pattern sa history. Si Jesus mismo ay nag-reveal ng mga hidden truths na hindi sinasabi ng mga Pharisees at Sadducees. Ang mga religious leaders noon ay galit sa kanya dahil binubuksan niya ang mata ng mga tao sa totoo. Ganun din ngayon. May mga revelations na deliberately hindi tinuturo dahil mababago ang power dynamics sa religious world. Pero bakit binibigay ng Diyos sa inyo ngayon ang revelation na ito? Dahil tayo na ay nasa end times. Tayo na ay nasa season kung saan kailangan ng mga anak ng Diyos na mag-level up sa spiritual understanding nila. Hindi na pwedeng milk lang ang kinakain nila. Kailangan na nila ng solid food. Kailangan na nila ng meat ng word. At ang Salmo 23 kapag properly understood ay isa sa mga most powerful weapons na pwedeng gamitin ng mga believers against sa kingdom of darkness. Kaya nga deliberately hidden ito. Kaya nga hindi tinuturo sa mga seminaries. Dahil kapag natutunan ng mga Christians ang tunay na power ng Salmo 23, magiging threat na sila sa demonic activities sa mundo. Kaya ngayon, ibibigay ko sa inyo ang practical application ng revelation na ito. Paano ninyo i-exercise ang dominion authority ninyo through Salmo 23? Una, sa financial area. Kapag may financial crisis kayo, huwag ninyong i-declare na, Lord, tulungan mo akong malagpasan ang financial crisis na ito. I-declare ninyo na ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang sa financial area. Inihahanda niya ang financial table ko sa harap ng mga kaaway kong financial problems. Umaapaw ang financial cup ko. At mag-act kayo accordingly. Mag-give pa rin kayo kahit limited ang resources. Mag-plan pa rin kayo ng expansion kahit crisis. Mag-expect pa rin kayo ng overflow kahit shortage. Pangalawa, sa health area. Kapag may sakit kayo, huwag ninyong i-declare na, Lord, pagalingin mo ako. I-declare ninyo na ang Panginoon ang aking health shepherd. Hindi ako magkukulang sa health. Ginagabayan niya ako sa paths ng divine health. Inihahanda niya ang healing table ko sa harap ng sakit. Pinababalik niya ang soul ng relationship namin sa original, healthy state. At mag-act kayo accordingly. Mag-eat ng healthy foods. Mag-exercise regularly. Mag-speak ng health declarations. Pangatlo, sa relationships. Kapag may broken relationships kayo, huwag ninyong i-declare na, Lord, ayusin mo ang relationship ko. I-declare ninyo na ang Panginoon ang aming relationship shepherd. Hindi kami magkukulang sa love at understanding. Ginagabayan niya kami sa paths ng righteousness sa relationship. Pinababalik niya ang soul ng relationship namin. At mag-act kayo accordingly. Mag-forgive agad. Mag-initiate ng restoration. Mag-invest sa relationship. Pang-apat, sa career area. Kapag may career problems kayo, huwag ninyong i-declare na, Lord, bigyan mo ako ng work. I-declare ninyo na, ang Panginoon ng aking career shepherd. Hindi ako magkukulang sa career opportunities. Inihahanda niya ang success table ko sa harap ng mga competitors ko. Pinapaapaw niya ng anointing oil ang career ko. At mag-act kayo accordingly. Mag-upskill pa rin kayo. Mag-network pa rin kayo. Mag-apply pa rin kayo with confidence. Pero may warning ako sa inyo. Ang dominion authority na ito ay hindi para sa selfish purposes. Hindi ito para sa pag-dominate ninyo sa ibang tao. Hindi ito para sa pag-control ninyo ng circumstances para sa sariling kasiyahan ninyo lang. Ang dominion authority na ito ay para sa advancement ng kingdom ng Diyos sa earth. Kaya kapag ginamit ninyo ang Salmo 23 revelation na ito, kailangan aligned kayo sa heart ng Diyos. Kailangan pure ang motives ninyo. Kailangan ginadamit ninyo ang authority ninyo para sa good ng iba, hindi lang para sa sarili ninyo. At isa pa, ang dominion authority na ito ay hindi automatic. May growth process ito. Hindi pwedeng mag-expect kayo na overnight ay magiging full-fledged dominion walker na kayo. Kailangan ninyong mag-start from faith, tapos mag-grow to confidence, tapos mag-mature to authority.
Maraming Christians ang nagtitry ng dominion living pero nafi-fail dahil nag-jump agad sila sa authority level without going through proper faith development. Parang nagtry silang mag-drive ng Formula 1 car without learning basic driving first. Masasaktan lang sila. Kaya ang tamang progression ay ganito. Una, mag-develop muna kayo ng solid faith sa word ng Diyos. Pangalawa, mag-practice kayo ng faith sa small things. Pangatlo, kapag naging consistent na ang results ninyo sa small things, dun kayo mag-level up sa bigger things. Pang-apat, kapag naging mature na ang faith ninyo sa bigger things, dun kayo magiging ready para sa dominion authority. May mga stages din ang pag-understand ninyo sa Psalm 23. Stage 1 ay comfort stage. Ginagamit ninyo ang Psalm 23 para sa peace of mind lang. Stage 2 ay provision stage. Ginagamit ninyo ito para sa basic needs ninyo. Stage 3 ay protection stage. Ginagamit ninyo ito para sa spiritual warfare. Stage 4 ay dominion stage. Ginagamit ninyo ito para sa ruling and reigning with Christ. Maraming Christians ay nananatili sa stage 1 or 2 throughout their Christian life. Konti lang ang nakakarating sa stage 3 at mas konti pa ang nakakarating sa stage 4. Pero ngayong binigay ko na sa inyo ang revelation na ito, wala na kayong excuse para hindi umabot sa stage 4. At may specific na mga signs na makikita ninyo kapag nag-mature na ang Psalm 23 understanding ninyo. Una, hindi na kayo natatakot sa enemies. In fact, na-e-enjoy pa ninyo kapag may enemies kayo dahil alam ninyong mas malaki ang victory ninyo kapag mas marami ang nakakanood sa triumph ninyo. Pangalawa, hindi na kayo nagwo-worry sa provision. Hindi dahil confident kayo sa sarili ninyo, kundi dahil confident kayo sa faithfulness ng Diyos sa Psalm 23 promises. Pangatlo, hindi na kayo nadadown kapag may problems. Instead, na-e-excite pa kayo dahil alam ninyong opportunity ito para ipakita ng Diyos ang power niya sa buhay ninyo. Pang-apat, hindi na kayo nagko-complain sa circumstances. Nagde-declare na lang kayo ng Psalm 23 realities and you watch God move. Panglima, hindi na kayo nagbibeg sa Diyos para sa blessings. Nagtithank na lang kayo for blessings na assured na based sa Psalm 23. Pero ang most important sign na mature na ang Psalm 23 understanding ninyo ay ito. Ginagamit ninyo ang authority ninyo para sa blessing ng ibang tao. Hindi lang para sa sarili ninyo. Ginagamit ninyo ang dominion ninyo para sa liberation ng mga taong nasa bondage pa rin. Ginagamit ninyo ang victory ninyo para sa encouragement ng mga taong nagsastruggle pa rin. Kaya nga ibinabahagi ko sa inyo ang revelation na ito para hindi kaya mag-monopolize ng blessing, para i-share ninyo sa iba ang discoveries ninyo, para maging instrument kayo ng Diyos para sa spiritual education ng ibang believers. At may final warning ako sa inyo kapag natutunan na ninyo ang Psalm 23 revelation na ito, may responsibility na kayo na mag-live accordingly. Hindi na kayo pwedeng mag-excuse na hindi ninyo alam. Hindi na kayo pwedeng mag-act na victim pa rin. Hindi na kayo pwedeng mag-settle sa mediocre Christian living. Ngayong alam na ninyo ang shocking truth tungkol sa Psalm 23, hindi na kayo pwedeng mag-excuse na victim kayo ng circumstances. Hindi na kayo pwedeng mag-excuse na powerless kayo against sa problems. Hindi na kayo pwedeng mag-excuse na normal lang na mag-struggle sa buhay. Kayo ay may authority sa Psalm 23. Kayo ay may dominion sa Psalm 23. Kayo ay may victory sa Psalm 23. Gamitin ninyo ito hindi para mag-boast, kundi para mag-overcome sa lahat ng challenges sa buhay ninyo. Kaya ngayong araw pa lang, mag-start na kayo sa pag-declare ng Psalm 23 with new understanding. Mag-start na kayo sa pag-live ng Psalm 23 with new revelation. Mag-start na kayo sa pag-expect ng Psalm 23 manifestation sa buhay ninyo.
At sa mga susunod na araw at linggo, makikita ninyo na may mga changes na mangyayari sa atmosphere ng buhay ninyo. May mga doors na magbubukas na hindi ninyo inexpect. May mga people na dadating na magdadala ng breakthrough. May mga opportunities na mag-a-appear na perfect sa timing. May mga enemies na magbaback down dahil nakikita nila ang anointing sa buhay ninyo. May mga problems na mareresolve na hindi nyo na kailangang gumawa ng effort. Lahat yan ay evidence na nag-start na ang Psalm 23 Dominion reality sa buhay ninyo. Mga anak ng Diyos, congratulations sa inyo dahil ngayon, kayo na ay equipped ng revelation na magbabago ang trajectory ng Christian life ninyo. Hindi na kayo ordinary believers. Kayo na ay dominion believers na may access sa secrets na hindi alam ng majority. Use this knowledge wisely. Use this authority responsibly. Use this revelation for God's glory and for the blessing of many people.